Hello guys, ang inyong lingkod, Taong Barko. Makinig kayo sa kwento ko guys. Merong magpamilya sa kabundukan nakatira. Bali ang pagkain nila doon, kamuting kahoy, mais na sinaing. Then nag-complain yung anak na nag-iisa. Na ang sabi, Inay, baka naman pwede po tayong kumain ng bigas na bagong saing kasi lagi na lang tayong kamuting kahoy. Pwede nyo naman ako pakainin ng bigas na bagong saing. So ngayon, nabag yung ina sa anak, naawa. Sige anak, pumunta ka kay tito mo, kay tita mo, umiram ka ng 1 kilong bigas para may masaing tayo. Nang makakain ka ng bigas na bagong saing na kanin. So tuwang-tuwa yung anak. Thank you po nay. Sige po nay, papunta na pa ako kay tiya. Punta pa ako ngayon. So sa madaling salita, ang bilis ng bata, pumunta na kaagad. Takbo na, pababa. Yung bahay ng tita niya at tito sa paanan ng bundok, kaya yung bata takbo na, ang bilis. Ito na, malapit na sa bahay ng tiyuin. Nagsisigaw na yung bata, tiya, tiyo. Excited yung batang makairam ng 1 kilong bigas eh. Lumapit. Nung malapit na sa bahay, napansin ng bata, sarado yung pinto, sarado ang bintana, walang tao. Ang naisip ng bata, so pumasok sa bakuran yung bata kasi hindi siya nawala ng pag-asa eh. Nag-iikot yung bata ngayon, talagang sarado yung bintana at pinto. So ang naisip ng bata, sumilip sa siwang nung dingding ng bahay ng tiyahin. Pagsilip, nako, love making yung magtiya at magtiyo niya. Kinakain yung bibingka. Adi yung bata umuwi, nilakad. Yung ina niya nagwawalis-walis eh sa bakuran nila. Nakita nung ina, anak, ba't parang matamlay ka? Kasi inay, kala ko mayaman sila tito, sila tita. Bakit naman mo nasabi yan? Kasi kung mas mahirap tayo inay, kung ang kinakain natin ay mga kamuting kahoy, mas mahirap sila tita at tito. Bakit mo naman nasabi? Sabi nung ina, kasi inay, yung bibingkan ni tiya, kinakain na ni tiyo sa sobrang hirap nila. Yan lang guys, sana napasaya ko kayo sa konting kwento. Thank you.